Good day mga kanegosyo, ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ at kung kailangan nyo ng DJ sa event nyo, club, bar, email nyo lang ako sa bio ko. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer, isa po akong content creator. At meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. At ang topic natin ngayon mga kanegosyo, tungkol sa pambansang negosyo na sari-sari store mga kanegosyo. Ito muna kwento mga kanegosyo, way back 2015. Nakaranas na ako ng 4 na pagkaluging pagninegosyo. Sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Hanggang ngayon nagninegosyo pa rin. Sa 4 na negosyo na yon mga kanegosyo, marami ako natutunan. Pero ang marami ako natutunan talaga is sa pagninegosyo ng sari-sari store. Naitayo ko nga pala yung sari-sari store kung saan ako malapit kung saan ako graduate ng college, which is sa TIP Cubao. Graduate po ako ng marketing management mga kanegosyo sa Technological Institute of the Philippines. At pang-anim akong sari-sari store doon mga kanegosyo. May 5 existing na doon. At ang community yung pinaglilingkuran ko mga kanegosyo is mga college student din. Alam na mga customer ko to mga kanegosyo. Sa 6 na sari-sari store, ako po yung pinakamahal magbenta. Pero alam din nila na serbisyo naman yung malupit po sa akin. Doon naman ako bumawi mga kanegosyo. Nung nagsisimula ako magnegosyo, hindi ko pa alam yung focus in one, hindi ko pa alam yung community ng mayaman, hindi ko alam na hindi pala mali-level up sa level 2 ang sari-sari store. Naniniwala ako dati na ang sari-sari store pag lumaki magiging grocery store. Isang myth po yan at malaking kalokohan yan. Hindi po totoo magiging grocery store ang sari-sari store pag lumaki. Ang sari-sari store kapag lumaki, sari-sari store pa rin po yan. Dahil magkaiba ang business model ng sari-sari store at grocery store mga kanegosyo. Sa sari-sari store, naglabas ka muna ng pera at kikita ka lang. Kumaga pinamili mo muna yung mga paninda sa loob ng tindahan mo. At kikita ka lang the moment na nabenta mo na yung produktong pinamili mo. At yung mga nakatenga ng matagal sa tindahan mo, halimbawa yung dilata, may puhunan yan. At kapag matagal yan madispatch siya, profit loss yan sa negosyo. Kung halimbawa may dilata ka, 1 buwan nang hindi pa nabebenta. Hindi gumagalaw yung pera pag ganon mga kanegosyo. Sa grocery store, iba ang business model. Magbabagsak muna si supplier kay grocery store. At the moment na nabili yung produkto ni supplier sa loob ng grocery store, babayaran pa to ng may-ari ng grocery store within 90 to 120 days. Cash flow gaming or postpaid. Panalo sa cash dito yung may-ari ng grocery store. At pwede niya pang gamitin yung cash na yon pambayad ng kuryente, Meralco, tubig, empleyado, pambayad ng renta, at iba pang babayaran. Halos pareho lang ng business model ang grocery tsaka hardware mga kanegosyo. Platform business model po yan. Level 2. Para kang umutang. Yung may-ari ng grocery store, parang umutang ng walang interes sa loob ng 4 na buwan. Imagine yung pera na sa kanya sa loob ng 4 na buwan. Kasi ibabayad niya pa yon kay supplier sa loob ng 4 na buwan. So panalo dito sa cash yung may-ari ng grocery store kumpara sa sari-sari store na naglabas ka na agad ng pera at kikita ka lang the moment na may bumili sa'yo. At hindi mali-level up or may scale up sa level 2 ang sari-sari store. Hindi natin ma-applyan ng franchising business model yan, distribution, platform business model, licensing. Forever lang sa level 1 ng sari-sari store mga kanegosyo. Dahil madaling buksan yan.
Magbukas ka ngayon, bukas makalawa may katabi ka ng sari-sari store. Kaya kung magninegosyo ka, mga kanegosyo, sikapin mo mag-focus in one, kasi maraming advantage talaga pag nakapag-focus in one ka. Kasi kapag nagsisimula tayo magnegosyo, limited lang naman yung resources natin eh. At hindi ka hirap i-identify ng customer mo kapag nakapag-focus in one ka lang. Marketing mo naka-focus in one. Yung customer mo, hindi ka hirap kung ano ba talaga yung titinda mo. Hindi ka mahirap i-identify, madaling ma-monitor yung cash flow mo. Maraming advantage ang focus in one. Kaya kung nagsisimula ka magnegosyo, mag-focus in one ka, mga kanegosyo. Hanapin yung market ng mayaman, gumawa ng original content, i-scale up sa level 2 yan. At kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman, mga kanegosyo. Like mo na rin tong video ko. Comment ka lang sa baba kung may mga tanong ka. At sa mga nagtatanong pala kung ano yung gamit kong lights dito sa paggawa ko ng video, ito po siya, mga kanegosyo. Kita ba? Yan. Nasa yellow basket, mga kanegosyo. Ingat tayong lahat. Peace.